Mapagpalang araw sa ating lahat mga katropa. Ako ay magtatanong lang sa video na ipapanood ko sa inyo kung meron bang presidente nga dumaan sa ating bansa at isali na natin yung kasulukuyang presidente ngayon nga may nakagawa ba nakakatulad sa ginagawa ni PRRD nga pag pumupunta sa ibang bansa dumadaan sa Filipino community. Ito panoorin natin at pakinggan. Nandito po sa kamay ko ang listahan ng mga kasama kong opisyalis sa gobyerno natin. Pero marami sila masyado. Ang importante sa akin, kayo, hindi sila. So, ito ang tanong. Kasi gagakita ko palagi nga ang mga presidente, gagakita ko nga may balita naman talaga nga pumupunta sa ibang bansa. Pero wala akong nabalitaan nga pumupunta sa Filipino community. Maliban itong PRRD, kahit sa social media, manood ako, wala man akong gagakita. Sa panahon ni PRRD, palagi kong gagakita kung saan siya pumupunta. Gagakita ko nga nandoon siya, pumupunta sa Filipino community at makipag-usap, ikwento niya yung estado sa bayan, ikwento niya kung ano ang nangyayari sa ating bayan, at ikwento niya kung ano ang ginagawa niya sa ating bayan. Kaya yun yung mga tanong ko. Ituloy natin to. may I just present to you the cabinet members of my administration helping me run the country. First of all, I'd like to extend my gratitude to the Japanese people and government for hosting so many Filipinos and providing them work gainfully employed in the country of Japan. Maraming salamat po sa inyo. At ang Japan ho, ang pinaka number 1 na tumutulong sa bayan natin. Bilyon-bilyon ho ang binibigay para makatulong. Oops, napaka maginoo man. Ito ang nakita ko ni PRRD. Pagka ang mga taong kausap niya o kaharap niya matino, walang ginagawang hindi maganda sa bayan, bagkus nakatulong sa ating bayan, napakagalang niya. Nakadalawang pasalamat Lalo na yung ginagawa ng Japan sa bansa natin nga napakalaki palang halaga. Siya ang number 1 nga nagbibigay ng tulong sa ating bansa. Lalo na ang daming trabaho nga offer niya para sa ating mga kababayan. Kaya nakita naman natin kung gaano yung pasalamat niya. Dalawa. Pero, may pero yan. Pag ang taong kaharap niya o kausap niya hindi na nga nakatulong sa ating bayan, bagkus gumawa pa ng hindi kaya aya sa ating bayan o hindi kaya aya nga ginawa niya sa mga taong bayan, diyan lalabas yung pagka ng bunganga niya. Ikakita naman natin yan at lalabas yung pagka kamay na bakal ng ating presidente. O diba? Tuloy natin to para makita natin sa mga dyan. Ito, panoorin ninyo. Dito lang tayo sa katotohanan, wag tayo sa yung tinatawag nga tayo sa isang politiko hindi sa ginawa niya. Hanga tayo at doon tayo sumusuporta dahil siya ay isang kilala at siya hinahangaan natin. Dito tayo, hindi naman ako humahanga sa pagkatao ni PRRD. Ang hinangaan ko sa kanya yung ginawa ng bayan, yung ginawa niya sa ating bayan. Ito, patuloy natin to. Sa ating bayan. Kaya again, I said for the second time, salamat po sa inyo. Now let me just give you, if you hindi masyadong marunong Tagalog, nawawala ako. I rumble on to just being Ibisayan. And then I forget, then I shift to English. And so may I just say that ganito ang ginagawa ko para sa bayan natin. Nung tumakbo ako ng presidente, siguro wala kayo doon.
Oh, simple lang makiusap, di ba? Talagang ikwento niya. At saka, ito, yung tatlo nga pinagbanggit niya sa hindi pa siya nakaupo, kung maalaala natin lahat, yun yung pinakamabigat nga problema sa ating bansa. Yun yung talagang gumanyan yung bansa natin dahilan sa problema na yan. Pero dandahan niya yan nga kumbaga binubuwag ba. Ito patuloy natin at para malaman natin. At the time you were here, I promised 3 fundamental issues sa ating bayan. One is graft and corruption. Ang analogy ko dyan is parang eroplano tayo na nandyan sa runway, bumubuelo na. Pero all these years, hanggang runway lang tayo, talagang hindi tayo naka-take off. And one of the things that I blame for this entire Filipino tinglan. Yun, binanggit na niya. Di ba, napakabigat yan. Hanggang ngayon, napakabigat na problema sa ating bansa yan hanggang ngayon. Base sa gagakita natin sa balita, nga ang balita kadalasan na nagbabalita ng yun nga, di umano, yung corruption, hindi natitigil. Yan sa panahon niya, kung matandaan natin, marami siyang mga tao nga kahit high profile nga, alam naman natin yan, yung panahon niya, di ba? Marami siyang mga pinaghahabol nga mga tao, mga dapat pigilan, pati yung mga taong bayan, tinuruan niya paano maiwasan yung corruption, at yun lang ang para matulungan natin siya. Ganun ang gawin niya sa bansa natin, ganituhin natin pag umuwi tayo sa Pilipinas, kahit mga OFW, alam naman natin yan, ipatuloy natin. Is because of corruption has really pulled down the country considerably. Second ang I promised you, itong drug. Isa pa yan. Ako, absiptado ako dyan dahil isa yun sa pinagmula ng mga maraming nabiktima din naman talaga dyan. Yung na yan, problema na yan, yung sinabi niya, maraming nabiktima dyan nga hindi akalain ba nga magkaganon sila. Kumbaga, subok-subok, tikim-tikim, hindi nila akalain nga ganon pala ang epekto. Hindi na makabitaw, hinahanap-hanap, hanggang sa hindi na nila makayanan, hanggang sa pagwalang pera, maghanap ng solusyon kahit hindi maganda. Diba? Ituloy natin. Kaya malaking pasalamat ko. Kahit sa maiksi nga panahon, merong PRRD nga nagiging presidente. At sa totoo lang ito marami akong narinig. At kahit ako, maisip ko nga wala ng pag-asa ang Pilipinas nga mabago. Palubog ng palubog. Yung hindi pa siya nakaupo, mga tao ganun minsan magsalita, wala ng pag-asa kahit sinong presidente. Pero yung nakaupo siya at nagkakita ko, at hindi lang ako, maraming nagkakita nga, pwede pala magbago ang Pilipinas kung ang presidente nga makaupo ay nasa tuwid ba, marunong magdala, magaling siyang mamuno. Sigurado nga ang bansa natin ay magiging kasali sa class. Nakikita natin maiksi nga lang yung termino niya, pero malaking pagbabago. Ituloy natin to. Ang third, criminality. Oops! Tandaan natin, bago siya nakaupo noon, bago siya nakaupo noon, anong criminality ang gagakita natin? Napakarami, di ba? Balita, araw-araw. Grabe. Iiyak yung araw pag walang balita nga ganun sa ating bansa. Pero yung nakaupo siya, nabaliktad ang sitwasyon. Ang mga masama, ang palaging ang mga masamang gawain, yun yung gakabiktima, yun yung palaging gakabalita. Samantala, yung hindi pa siya nakaupo, ang balita, yung mga inosinteng mamamayan, yung mga ordinaryong mamamayan, yun yung gakabiktima. Pag upo niya, nagbaliktad ang pangyayari. Ituloy natin to. Ako hindi ako gumakampi sa pagkatao ng presidente natin yan na yan Hindi.
Nagbase ako sa sa performance niya. Hindi naman ako kilala diyan eh. Hindi naman ako, kilala ba ako diyan? Pero dahilan sa ginawa niya, nga napakalaking bagay sa ating bansa. Isa lang yung bansa natin, tapos masira pa eh. Saan tayo pupunta? Napakalaking bagay yung ginagawa niya sa ating bansa. Doon ako humanga, at kung maaari lang ay magpatuloy sa presidente. Kaso lang natin, batas natin ay only one term, 6 years lang. Kaya nang hinayang ako, at alam ko maraming nang hinayang yan. Hindi lang ako, lalo na yung mga OFW. Katulad nito, yung mga kung saan-saan siya magpunta, dinadaanan niya. At naramdaman din naman namin yan. Kaya yung video na to, kahit lumang-luma na, maraming bumabalik manood nito at nagko-comment. Kayong mga comment, tinitingnan ko yan. Tag ilang buwan, tag ilang araw mula pag-comment. Ilang taon na yung na to, video na to. Sobra na sa 2 taon yan, mga 3, 4 na yata. Basta matagal na to na video. Pero pag tingnan mo sa social media, may mga comment pa rin hanggang ngayon. Tuloy natin to. So, mag-umpisa ako sa graft and corruption. Sabi ko, wala na yan. At sa lahat ng bagay, sa gobyerno, ngayon po, I order them online na lang, kung maaari. Huwag na hong magpipila pa, then wait for so many hours. I hate to see Filipino queuing under the heat of the sun or rain. Sabi ko, kaya naman talaga niyan. Napakamarami ng computer na nabili ng gobyerno, libo-libo na po at pahirapan pa rin. So sabi ko, ease up the burden of the Filipino. Tama naman talaga kasi napakalis-hassle. Lahat may cellphone. Lahat may cellphone ang tao. Hindi na kailangan pumupunta doon at maglinya-linya. At isa ako sa nakinabang dyan. Yung umuwi ako, kwento ko sa inyo. Yung lugar kasi namin, walang PUE yan. Pumupunta pa ako sa Cebu. Pagdating ko Cebu, isang lugar lang, nandyan lang. Lang sa isang lugar. Hindi katulad dati, sa nag-apply pa ako, pumunta ako doon, hanggang kakaligaw-ligaw ako. Minsan sa sobrang pagod dahil nagtatrabaho, sabay kuha ng mga requirements, nakakatulog ako sa, anong tawag nito, yun sa sasakyan. Pagising ko, bakit maraming kahoy na itong napuntahan ko, bababa ako, hindi pa pala ako nakarating sa pupuntahan ko, sakay na naman ako ulit. Samantala ngayon, dahilan nitong PRRD, nalis hassle, isang lang, nandyan na lahat. Kaya, saan pa tayo? Dito na tayo sa may malasakit sa bayan at kamay na bakal. O yung ngayon, yung line up niya, yung PDP Laban. At isa ba to naisip ko, walang ibang makapatino sa ating bansa kung hindi itong nagdala sa pangalan nga Duterte. Kahit sa isip ko, kahit saan sa 3 anak niya, kasi makita naman natin. Yung Davao, nagpalit-palit lang naman sila dyan sa namumuno dyan. Pero bakit naman nagpatuloy yung Davao na yung kaayusan? Kaya sana sa darating na eleksyon, merong isa nga Duterte nga tatakbo pagka presidente. Ituloy natin daw. I want a place, isa lang, tapos nandyan na yung booth ng NBI, kiosk ng BIR, booth ng pulis. At kasi sabi ko, kung computer man palang ang pag-uusapan at expedites everything, why don't you make use of it? So kayo, next time, gusto ko sa isang building lang po. Doon kayo sa NBI, doon maghintay. Turbok-turbok. Yun. Yung kapakanan talaga ng mamamayan ang niya. Inayos niya dahan-dahan yung dapat ayusin sa ating bansa nga hindi maayos. Katulad yung mga pinagsasabi niya. At isa ako sa nakinabang dyan sa ginagawa niya na yan. Kasi yung umuwi ako sa atin, kumukuha ako ng para balik manggagawa na anuhan ko talaga yan. Nasubukan ba? Kaya
uy, malaki ng pagbabago nito ah. Kumbaga nanibago ako. Tuloy natin. Kung nandyan, computer man kaya yan, super fast, di lalabas yan kung anong record mo. Kung ikaw ba'y NPA, kailangan ng trabaho, di bigyan ng visa o... Kung ikay food upper, pumasok ka sa yung door na yan, tuloy-tuloy ka na. Wala na problema. Yan ang gusto ko po, one-stop shop. Talagang one-stop shop. Yan ang gusto ko mangyari sa pati yung maritime, yung sa mga sailors natin, ganun rin. O ha? Oh. Anong masabi ninyo yan? Diyan, yan ba yung anuhan natin? Hindi natin yan ba yung hindi natin anuhin? Yung mahalin nga klaseng presidente? Yan ba yung mag-ano tayo ng magsalita tayo ng hindi maganda sa kanya? Samantala yung nakaupo siya, malasakit sa bayan ang ginagawa niya, nagpakahirap siya. Sa sinabi ko, hindi naman siya ang nakinabang dyan. Tayo ang nakinabang sa mga pinagagawa niya. Mga tropa, bago ko ipagpatuloy yung munting video natin, small content creator pa lang ako. Sana ibalato na lang ninyo sa akin yung pagkalimbang sa notification bell at saka sa subscribe button para updated kayo sa susunod kong post ng video at malaking tulong sa akin yung pagpindot ninyo na yan. Maraming salamat at ipapatuloy natin to. But I'm thinking really seriously now dito na magkaroon kayo ng sariling bangko ninyo. Ayun. Maybe yung postal bank ng gobyerno, wala namang sumusulat ngayon sa sulat, my love. Dadating ako dyan. Puro load lang naman yan. Load lang yan, love ngayon. Hindi na sulat. So, I want to make life comfortable for you. Kaya maasahan ninyo talaga yung korupsyon. Yun. I want a comfortable life. Diba? At nakakita natin talagang ang daming ginawa para sa bansa natin at sa mamamayan. Yung paghihirap niya, siya nga hindi siya nakinabang, tapos ang dami niyang problema ngayon, hinabol-habol siya sa mga dyan, hindi ko na lang sabihin, pero yan ang katotohanan sa ginawa niyang kabutihan sa ating bansa, sa bansa natin at saka sa mamamayan. Siya man tuloy nagdusa. Yan ang baliktad, only in the Philippines lang yata kung sino yung nagtrabaho at nagpakahirap sa ating bansa, yung pagbaba, yun yung nagka-problema. Sino yung wala lang, paisisi lang, walang, may ginawa man yung mga yan, pero maaring hindi sapat dahil hindi naramdaman sa mga kababayan. Pagbaba, walang problema. Ito tuloy na, grabing hirap, grabing sakripisyo. Pag upo niya sa pisto, puro problema yung hinarap niya hanggang natapos yung term. Mag-uwi kayo ng Pilipinas, wag na ho kayong matakot, do not worry. At kung ito, hindi ako nagbibiro. Pagpunta mo ng Pilipinas, may police, customs, o immigration at humihingi sa iyo ng pera, napakasarap pakinggan, no? Yun yung sinasabi ko. Nga tataba yung puso natin, lalo na yung katulad ko, mga maliliit nga Pilipino. Mahinang linalang. Sa panahon niya may masandalan tayo. Iwan ko lang ngayon sa panahon na to kasi wala na siya. Sana, kahit wala na siya, ay nandyan pa, nagpatuloy pa rin nga pag inaapi tayo, meron tayong problema, pwede tayong tumawag sa kanya kasi
di ba pinapatawag tayo pagka merong mag-abuso sa atin? Yun ang pinaka-the best doon. Yun yung pinaka ano talaga nga, uy, may gumawa sa atin ang hindi maganda, magsumbong ako sa tatay ko dahil hindi ko kaya, di ba? Yun yung pinaka-the best. Ang tanong dyan, kung nagpatuloy ba, dahil wala naman akong balita kung nagpatuloy ba yung ganyan nga, yung sinasabi niya na yan. Pero ang alam ko sa panahon niya, talagang may masumbungan tayo. Mag-example ako yung sinundan nito na video. Di ba may mga dalawang Pilipino nga di umano'y kinuha yung bag sa ano nila, dyan sa paliparan sa NAIA. Pinatawag niya agad, binayaran niya yung danyos ng mga, yung mag-asawa na yon, yung di umano'y nagnakaw, nagkuha ng bag, umamin, at tinanggal sa trabaho, kinasuhan pa. Di ba? May ebidensya. Yun yung sinabi ko nga. Ano yung sinasabi niya, ginagawa niya. Yun yung nangyayari. Sana, yung mga sinasabi mo, Tatay Digong, hanggang ngayon, nagpapatuloy. Dahil napakalaking bagay yan sa katulad namin. Nga, maliliit lang nga tao, walang kakayanan, hindi naman mapera, walang alam gaano sa batas. Ang alam namin, lalo na sa mga OFW, trabaho lang, isip sa Pilipinas, isip sa pamilya, ganun lang ang alam namin dyan. Pero pagdating sa mga ganyan-ganyan, kung hindi mo sinasabi nga, wala kami alam, wala akong alam. Ang alam ko lang, okay lang pagka wala tayong magawa Pero sa sinabi mo, nakakuha ka ako ng ideya. Nga pwede pala to. Tuloy natin to. Sabihin mo, sabi ni Mayor doon sa Japan pagpunta niya, pumunti talaga ako. Yan yung toro na yan. Kaya sino ba namang, kung ikaw empleyado sa ganun, at pag gumawa ka ng ganyan sa kapwa mo Pilipino, gumawa ka ng masama, ganun ang gawin sa'yo, ikaw kaya magawa mo kaya yan? Malagay ko hindi. Kaya panahon niya, wala na tayong marinig sa paliparan natin o sa mga saan-saan nga may nadihado dahil sa ano niya, pamalakad niya. Nga kahit maliliit na tao kinakausap, pumupunta siya sa community ng Pilipino, ikwento niya yung mga ginagawa niya sa bayan at tinuturuan ka kung anong gawin mo pag inano ka sa atin. Di ba? Saan pa tayo? Di PDP laban, line up na tayo. Alam ko, sigurado ako nga hindi yan makipag-line up sa mga tao nga ikakasira ng pangalan niya. Magsigaw ka, tapos malalaman, marami namang media dyan. O di makukuha nila. Tapos radyo, may dito nagkagulo. Kasi bakit? Hiningian mo ka ng pera. O kinuha yung mga bagay-bagay mo. Yung nasa bagahe mo, huwag naman tunilada. Siguro mga 10 bag siguro, okay na yan. Kung commercial quantity, ika nga, yung sobra-sobra, ipagbili-bili mo, medyo mabigat yan. Kasi ako nang may agrabyado niya. Kasi ang taxes o ang buwis. Pero kung yung sa bag mo, kunin yung mga bagay, huwag kang pumayag. Pagka kinuha yung kunin mo ulit, sabihin mo, hindi yan para sa iyo. Kung yan lang kasi ang paraan na madisiplina ko lahat Alam mo. Uy, 10 bag. Ito, ikwento ko sa inyo Maraming nakarelate nito. Naghirap nga pag umuwi kahit isang bag, kahit 40 kilos lang. 10 bag pa kaya. Minsan nga, hindi minsan, madalas. Mga OFW dyan. Kahit finish contract, hindi pa umuwi. Alam nyo kung bakit walang perang pang uwi. Kasi ganito kasi yan. Ikwento ko at hindi na lang akong mahiya sa inyo. May sweldo. Pag tanggap, padala.
balik na naman. Pag sweldo, tanggap padala. Pag hindi na malayan, ano na pala, yung pauwi na, bakasyon na, wala pa ring pera. Kaya yan yung isang dahilan nga mahirapan kahit isang bag. Isa na ako dyan. Nga ganyan. At saka, tingnan mo yan, no? Balikan natin yung mga ano niya sa mga kababayan natin. Kaya talagang napaka sa panahon niya, yung kinatatakutan nga umuwi, yung sinabi ko sa previous nga previous ko nga video nga nung kapanahonan na yun nga palaging binalita nga di umano'y merong tanimbala, merong nakawan dyan, natatakot akong umuwi. Pero sa panahon ni Per Arde nga wala nang narinig nga balita, lumuwag yung pakiramdam at wala na akong takot umuwi. Yun lang yun. Ituloy natin to. At during my time, be assertive sa mga karapatan mo. Huwag ka lang pa-assert sa akin tapos nandyan pa rin yung ano niya, yung disiplina. Kahit yung mga kaharap niya, dala na rin yung nakinig dyan. Kasali na ako dyan. Yung mga kaharap niya kahit mga matino, nandyan pa rin. Yung wag kang pa-assert pero ganun ka palang klaseng tao. Diba? Dyan pa lang talagang kaya sa totoo lang nang hinayang talaga ako. Napaka-iksi yung term niya. Siguro kung umabot ng ipalagay natin 20 taon, o sige imagine natin sa panahon niya 6 na taon lang, anong nagawa sa bayan natin, sa bansa natin, sa pag-upo niya, siya ang namuno. Kayo na ang magsalita dahil hindi naman kailangan na katulad yung mga pinagsasabi ng iba nga nagsasalita sila pero hindi naman nila pwede nga patunayan dahil mayroon talagang gagakita nga nangagawa ng ating presidente. Kung 20 taon gaya nga siya namuno. O example lang, tumakbo si BP Sara ngayon. Pagka presidente, siya ang sumunod. Gaano kaya kaganda yung Pilipinas? Abuti ng 12 years. Si Tatay Digong tapos si BP Sara ang sumunod. Diba? Yan pa lang makita natin sana sa sunod na itong darating na eleksyon sa presidente, merong isang Duterte nga tatakbo at manalo para naman para sa bayan natin. Isa lang ang bayan natin. Ako, aminin ko sa inyo, pag makarinig ako sa atin ng mga balita nga hindi maganda, sa totoo lang, sumasama yung loob ko. Alam niyo kung bakit? Naranasan ko dito yung hirap Naranasan ko yung dapat sa Pilipinas ako magtrabaho, kaso lang ang Pilipinas ganito, kaya naranasan ko yan, kaya ganun ang nangyari. Nga tuwing makaano ako ng lalo na yung balitang korupsyon, nandyan yung sama ng loob talaga. Nandyan talaga dahil naranasan ko yung hirap nga nagpunta dito. Kung maganda pala maganda sana yung Pilipinas, maayos sana yung takbo dyan, wala sana ako dito, hindi sana ako makaranas ng ganito. Yan yung ano dyan. Kaya yung mga tao na nag-aano nito presidente na to nga nag-ano lang sila, wala namang basihan. Kung baga gusto lang siguro na gano'n naman talaga yung politika sa atin, ay isunod ko yan og content. Maghanap kayo ng politiko nga malakas sa taong bayan, malakas sa mamamayan. Pagdating ng anong ginagawa, di ba gusto nilang bumaba? Ganon sa atin, kahit maraming nagawa, ibaliktad yung pangyayari. Yan yung problema dyan sa, wag naman sanang magaganon. Katulad nga ni BP Sara Equin. Ayan. Anong nangyari dyan? Wala namang napapatunayan. O yung si yung dating Vice President natin, Jojo Marbinay, napakalakas sa taong bayan yun. Kahit si Isko Moreno, dahil yung panahon nga tumakbo siya ng pagka-presidente, napakalakas siya sa taong bayan. Anong nangyari noon? Maraming kumakana,
Maraming kumakana. Samantala, ang ganda, pinaganda na yung Maynila. Ayan yung dapat hindi tayo maniwala sa mga balita-balita o chismis. Ang ating paniwalaan yung gagakita natin, alamin natin. Kasi kung ganun ang mangyari sa atin, ang kawawa yung bayan. Bago ko tapusin yung munting video natin mga tropa, sana nagustuhan ninyo at maraming salamat sa panonood ninyo. At magandang gabi at bye-bye sa sunod na naman muli. Sana nagustuhan ninyo yung video natin at isunod natin yung sinabi ko na content. Mabuhay ang lahat.